Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po siya ng World Radio International through Whites, Perry Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Yung po lingkod na nagbibigay mensahe, Brother Dan Oliva. Ito na po ang ating mensahe para sa July 28, 2024. Ang ating pong title ay Ephesus, the Lovely Church, the Loveless Church, based on the book of Revelation chapter 21, verse 1 to 7. Ito po intended for July 28, 2024 sa ating radio broadcast dito sa GMA Radio, DWRA broadcasting from Baguio City, Barangay 92.7 FM every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. Pero sa YouTube po, ina-advance natin ito para sa ating mga viewers and brothers and sisters all over the Philippines and all over the world, para makakita nyo ang Ebanghelyo ng Panginoon dito sa radio at of course sa YouTube. Before we go to our lesson, we'd like to greet everybody. Good morning. Magandang umaga po sa lahat. At sa mga Ilocano na pintas o naimbag na bigay kakapsat, sa mga Ilonggo, maayong aga sa inyong atanan. Sa mga Cebuano, maayong buntag sa inyong atanan diha sa Visayas o diha po sa Mindanao. Buenos días a todos los hermanos en Zamboanga City and of course in South America. Buenos días hermanos y hermanas. We'd like to acknowledge first of all our Christian World Ministry partner, kapatid na Art Madlaeng, Terry Dennis, James Kitoriano, John Jeffrey, and of course Deborah Quinones Marcos sa ating pong online Christian magazine, ang Christian World Ministry based in Golden Gate Congregation in California, USA. Mga kapatiran pa rin na sumusuporta sa ating programa, kapatid na Rico J. Canlas of San Fernando City Congregation in Pampanga, Sister Dina Ibita Kaugiran and husband Brother June Kaugiran of Metro Manila Congregation, kapatid na Rose Untalasco and Brother June diyan po sa Canada. And of course, sa ating mga local kapatiran, gusto nating batiin si kapatid na Greg and Sister Luz Manuel of Lingayen, Pangasinan, Sister Hilda Manuel and family dyan po sa Dumalandan East sa Lingayen, Pangasinan pa rin. Mga kapatiran sa La Union. And then of course sa Nueva Ecija and of course hanggang sa Ilocos Sur, Nueva Vizcaya, kung naabot po ito, Cavite, Metro Manila, and all parts of the Philippines. I would like to mention also my sister in Cebu, Mandaue City, Sister Evelyn, and the son, Neil Imperado. Diyan po sa Visayas, my nephew, Jong Hill Bornales Oliva, diyan po sa Roa City, Capiz, and of course, Dao Capiz, kapatid na Nars Tuanyo, and Sister Bibing, and of course, mga kapatiran sa Jeddah, kapatid na Jonathan Sareno, Henry Katig, sa Milan, Italy, Eric Taures, Ana Daniel, at lahat po ng mga kapatiran dyan sa abroad. Magandang umaga po, basahin na natin ang ating teksto sa Revelation chapter 2, verse 1 to 7. Ang aking pong subject ay pinamagatan kong Ephesus, the Loveless Church. Ang iglesia sa Epeso, ang matatawag na iglesia na kinulang o nawala ng pagmamahal sa ating Panginoon. Ganito po ang binabasa natin sa wikang Ingles. I'm just reading verses 4 and 5. Ito sabi ng Panginoon sa Kristo, "But I have this complaint against you. You don't love me or each other as you did at first. Look how far you have fallen. Turn back to me and do the works you did at first. And if you don't repent, I will come and remove your lampstand from its place among the churches." We're using the New Living Translation po, mga kapatid. Now, let's go to the reading in Filipino version. Ganito po sinasaad sa Apokalipsis, o sabi naman lang sa translation, ang pahayag. Ang sulat
o mensahe para sa iglesia sa Efeso na gawa ng ating Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng anghel. At ito po ay ipinadala sa pamamagitan ni Apostol Juan na noong panahon na yun ay ipinatapon sa isla ng Patmos. Ito ang sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong magpapaghal at matyagang pagtitiis. Alam ko hindi mo kinukonsenti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila ay apostol at napatunayan mo sila ay huwad. Alam ko ring matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo ang pag-ibig mo noong una. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa. At gawin mo muli ang mga ginawa mo noong una. At kapag hindi ka nagsisisi, ay pupunta ako riyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Ngunit, ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapuputan mo rin tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita. Ang lahat ng may pangdinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. At sa magtatagumpay ay bibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Yon, pagbabasa natin sa Efeso, o rather sa Pahayag, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang talatang 7. Now, dumako na po tayo sa ating leksyon, mga kapatid at mga kaibigan. Introduction po muna tayo. Though written to the 7 churches of Asia, their messages are applicable to all Christians. Dumako na po tayo sa ating introduction. Though written to the 7 churches of Asia, their messages are applicable to all Christians. So we shall examine the letter to the church of Ephesus today, because Jesus Christ said in John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall make you free." So alamin natin kung bakit ito ay naisulat sa iglesia sa Efeso. Yun po ang ating introduction. So, bagamat ito ay nasulat sa mga 7 iglesia sa Asia Minor noong panahon ng mga apostoles, ang mensahe po ng Apokalipsis, Kapitulo 2, 1 hanggang 7, ay applicable pa rin sa ating kapanahunan ng mga Kristiyano. At yan po ay ating pag-aaralan sa umagang ito. Ito pong mensahe, hahatiin natin sa 4 na parte. Number one, background on Ephesus and the local church there. Ano po ang tungkol sa Efeso, pati na rin ang iglesia na naitatag doon. Pangalawa, Christ's commendation of the church at Ephesus. Ang mga pagpupuri ng Panginoon sa iglesia sa Efeso. Number 3, ang mga babala ng Panginoong Hesukristo sa iglesia sa Efeso. At pang-4, ano ang mga leksyon na makukuha natin para sa mga kapanahunan natin, or what you call lessons applicable to the present day situation at sa mga Kristiyano. So yun pang ating pag-aaralan sa umagang ito. Now let's go to our discussion. Number 1, let's have a background on the city of Ephesus and the local church there during the time of the Apostle Paul and even before the time of the Apostle Paul. Well, Ephesus was an ancient port city whose well-preserved ruins are in the modern day of Turkey ngayon. The name Ephesus may have come from Apasas. It means the city of the mother goddess named after Artemis. So, ito pong siyudad ng Efeso ay isa pong port malapit sa dagat, at ito po ay matatagpuan sa tinatawag nating modern day Turkey. Kapanahon na natin ngayon ang bansang Turkey, at ang salitang Efeso po ay nanggaling sa Apasas, dedicated to the city of the mother goddess, at ang dinidiyos po nila doon sa lugar na yun ay si Artemis. Ang tawag ng mga Griego, Artemis, pero sa mga Romano ang tawag nila Diana.
It was once known as the most important Greek city and the most important trading center and the Mediterranean center. So, importante po yung syudad nito at commercial center po. Maraming negosyo dahil siyempre may port doon, may daungan ng mga barko. Now, it was also located in the western shores of modern Turkey where the Aegean Sea meets the river Kaistos 80 kilometers south of Izmir. So, malapit din siya sa syudad na tinatawag noong Smyrna, pero ngayon ang pangalan ng lugar nito ay Izmir. Sa Turkey pa rin, malapit siya sa Aegean Sea at sa River Kaistos. Noong 560 to 547 BC, so 500 years before Christ, ito po yung templo doon sa Epheso ay pinaganda. Itinayo muli ni King Croesus of Lydia. At ito pong si Lydia ay dedicated to the Temple of Artemis. At sinabi nga natin itong si Artemis or Diana was considered the goddess of chastity and childbirth. So, Diyosa po ito ng mga kababaihan, lalo na ang mga anak ng mga kababaihan at yung gustong maging pure o sumusunod sa sinasabi lang kautusan ng panahon na yun. Now, it was also burned down about 356 BC, but the temple of course was rebuilt and became one of the 7 wonders of the world. So, nasunog po ito, 356 or 300 years before Christ, pero nagawa ulit. At nung kapanahon na niyan, 376 Anno Domini, it was considered one of the 7 wonders of the whole world. So, isang kababalaghan nung kapanahon na yun. Now, it was finally destroyed according to history. Ito ay winasak ng mga Goths. Ang tawag sa kanila Goths, G-O-T-H, the invading Goths about 262 Anno Domini and was never rebuilt. Ang ibig pong sabihin, mga kapatid at mga kaibigan, nung kapanahon ni Apostol Pablo, naroon pa po yung templo ni Diana or templo ni Artemis kasi nawasak ito at nasira. Sinira ng mga Goths about 262 AD or 200 years after the church was established. Now, nung second missionary journey po ni Apostol Pablo, taong Anno Domini 52-53 AD, Anno Domini means AD, he visited Ephesus after leaving Corinth and evidently planted the church there. So, ito mababasa natin sa Gawa, Kapitulo 18, talatang 19. So, second missionary journey, napunta si Apostol Pablo sa Efeso, pagkatapos na magaling siya sa Corinto, at siya ay tumagal doon sa Efeso. Kung gusto nyo malaman yung kwento niya, basahin natin po yung Book of Acts chapter 18 and of course chapter 19. Doon po yung kwento ng pangangaral ni Apostol Pablo doon sa Efeso. Now, today, Ephesus retained its name though it is a collection of ruins and is no longer inhabited as a city. So ngayon po, pangalan niya pa rin Efeso sa modern day Turkey, pero of course malayo lang sa Aegean Sea at of course sabi nila malapit din sa isang barangay, tanggal nila village of Silkok, and of course maraming tao ang pumupunta doon dahil sa mga turista. Pero ngayon, ito po ay ruins na. Wala na pong syudad na. Makikita nyo na lang yung mga nasirang mga gusali, lalo na yung dating templo ni Diana or ni Artemis. So, yun po ang konting background natin sa lugar ng Efeso at kung paano nagsimula ang iglesia doon. Now, let's go to the second part of our lesson. Christ's commendation of the church at Ephesus. Mayroon bang pagpupuri ang Panginoon Diyos ni Jesucristo sa iglesia sa Efeso? Meron po. Kung binasa ninyo kanina at sinundan nyo ang ating bababasa sa Apokalipsis o Pahayag Kapitulo 2, 1 hanggang 7, malalaman natin ang mga pagpupuri na ginawa ng Panginoong Jesucristo sa iglesia. So, ganun po ang style ng Panginoong Jesucristo. Pupurihin niya muna ang iglesia at pagkatapos, kung mayroong mga kamalian, sasabihin niya rin ang kamalian. So, ganun po ang estilo ng ating Panginoong Jesucristo.
I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. So sabi ni Kristo, alam ko yung mga pagpapagal ninyo, pagpapasensya ninyo, at hindi nyo pinahintulutan na magkaroon ng kasamaan sa inyo. You have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. So may mga pumunta ron na sabi nila sila ay mga apostoles, subalit hindi naman pala totoong mga apostoles sila, kundi mga mapagkunwari. You have persevered and have patience, and have labored for my name's sake, and have not become weary. Revelation chapter 2, verse 2 to 3. So sabi ni Kristo, kayo ay nagpatuloy, mga may pasensya kayo, naging matyaga kayo, naging matiisin kayo, at kayo ay nagtrabaho para lamang sa aking pangalan. Hindi kayo napagod. So, lahat po ay pagpupuri, magandang mga pananalita ang binigay ng Panginoon sa Kristo sa iglesia sa Efeso. Ano pa? Sinabi ni Kristo, Revelation 2 verse 6, sabi ni Kristo, but you have this in your favor. You hated the practices of the Nicolaitans, which I also hated. Revelation chapter 2 verse 6. So sabi ng Panginoon, ito ay maganda para sa inyo. Hindi kayo natuwa sa mga ginagawa ng mga taong tinatawag na Nicolaitans o tagasunod ni Nicolas. Ano ba ang doktrina nitong mga Nicolaitans o Nicolaita? Mga tagasunod ni Nicolas. Ano ang mga gawain nila? Well, according to scholars and commentators, they were followers of Nicolas who taught a doctrine of compromise between Christianity and occult paganism. Ano pong ibig sabihin nun? Ito pong mga followers ni Nicolas ay pinaghalo nila yung doktrina ng Kristyanismo. It is a compromise between the teachings of Christ and occult paganism. Yung paganismo po yung walang kinikilalang Diyos o iba-iba yung Diyos nila at may kasamang tinatawag na occult practices. Ano po yung occult practices? Well, occult practices are something mysterious, something esoteric, something na hindi mapaliwanag, parang mga misteryo na nanggagaling dito sa ating mundo. At sabi ng iba, maaaring galing sa impluensya pa rin ng demonyo o ni Satanas. Ano pa po ang sinabi ni Kristo na pagpupuri sa mga iglesia sa Efeso? They believe it was all right not to be strict about separation from the world to be Christian. So, medyo naging liberal po itong mga Kristiyano sa Efeso. Sapagkat hindi sila naging stricto kung paano makipaghiwalay ang Kristyanismo sa mundo. In other words, parang pinaghahalo nila ang trabaho, mga gawain ng mundo at ng Kristyanismo. So, in other words, parang nagiging worldly sila. Nagiging makamundo. Well, because of the fact that they were mentioning the word Nicolaitans na hindi nila sinang-ayunan, Nicolaitans encouraged worldly participation, leading people to indulge in sin and to lower their godly standard. According to Irenaeus, he said that the Nicolaitans led lives of unrestrained indulgence. Ito po ay matatagpuan sa kanyang libro Against Heresies, Book 1, Chapter 26. So ano pong ibig sabihin ni Irenaeus ng living lives of unrestrained in all indulgence? Ibig sabihin, walang control. Parang mga Epicureans, live, drink, and be merry, for tomorrow we die. Ano po yung ibig sabihin? No? They live in pleasure. Kung anong kagustuhan ng kanilang pisikal na katawan, mga pagnanasa, pinagbibigyan nila. So yun po ang description ni Irenaeus sa mga Nicolaitans. They led lives of unrestrained indulgence based on the book Against Heresies, Book 1, Chapter 26. And summary, brothers and sisters, the church at Ephesus hated doctrinal errors and false teachers. So ano po ang magandang sinabi ng Panginoon sa iglesia sa Efeso? Ayaw nila yung maling mga doktrina, maling mga gawain, maling practices. Ayaw na nila yung mga mapagkunwaring mga apostol at mga bulaang mga propeta, mga bulaang tagapagturo. So, magandang commendation yun sa kanila, mga kaibigan at mga kapatid. Now, let's go to the third part of our lesson. What are the warnings of the Lord Jesus Christ to the church at Ephesus?
Ano naman yung mga pinuna at binigyan ng babala ng ating Panginoong Jesucristo ang iglesia sa Efeso? Number 1, Christ rebuked the church for the loss of love for Him and witnessing. Ulitin ko po. Ano po ang kulang sa iglesia sa Efeso? Nawala po ang kanilang pag-ibig sa pangangaral ng Ebanghelyo. Loss of love for Him and for Christ and witnessing. In other words, maganda ang kanilang pagsasama sa iglesia. Ayaw nila yung mga false teachers, ayaw nila yung mga maling doktrina at maling gawain. Subalit, ang kulang sa kanila, kinulang sila ng pag-ibig sa pangangaral ng iglesia, sa pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. The church had lost their zeal for God and were only going through the motion of serving God. So ang iglesia, nawala po yung kanilang enthusiasm, yung kanilang alam ng puso para sa Panginoon at para na rin sa pangangaral ng salita, and we're only going through the motion of serving God. Yan, parang naging ritualistic, naging ceremonial na lamang ang kanilang pagsamba. Nagtitipon sila bawat linggo, nakikita sila, nagkakainan, pero parang wala na pong enthusiasm, wala ng zeal, wala ng alab ng puso para sa Panginoon. Parang formalidad, seremona na lang ang kanilang ginagawa. So yun pong puna ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito sa Revelation chapter 2 verse 4 and 5, using the New Revised Standard Version sa English, sabi ng Panginoon, "Remember then from what you have fallen, repent and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent." Ulitin ko po. Sabi ni Kristo, tandaan nyo kung saan kayo nahulog o bumagsak. Magsisi kayo at gawin yung muli ang dati nyong ginagawa. Yung maalam na pagsisilbi, pagmamahal sa akin, pangangaral sa Ebanghelyo. Kung hindi, sabi ni Kristo, ako ay darating sa inyo. Tatanggalin ko ang inyong lampara sa kanyang lugar. Ano pong ibig sabihin noon? Mawawala ako sa presensya ninyo. Hindi ko na kayo sasamahan. Hindi ko na kayo bibigyan ng patnubay, etc., etc., no? Kung hindi kayo magsisisi. In other words, may kondisyon na binigay si Kristo. Sasamahan ko kayo, bibigyan ko kayo ng mga blessing o biyaya kung kayo ay magsisisi at babalik nyo ang dati nyong pagmamahal, pag-alab ng puso sa akin at sa pangangaral ng Ebanghelyo. Yun po ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo dito sa Revelation chapter 2 verse 4 and 5. Now, in other words, simply speaking, brothers and sisters, the church at Ephesus lost their first love. Ang iglesia sa Efeso ay nawala yung dating alab ng puso nila sa pagmamahal sa Panginoon, pagmamahal sa kapwa, at lalong-lalo na sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. In other words, one writer said, they have lost their evangelistic zeal. Pangangaral para mag-akay ng mga nawawalang mga tao sa mundo at damihan ang mga miyembro ng iglesia. In other words, suntento na sila sa kanilang sitwasyon. Siguro marami na sila, punong-puno na ang kanilang mga serbisyo, subalit kulang naman sila sa pagmamahal sa Panginoon, kulang sila sa pagmamahal sa isa't isa. In other words, they were only going through formalities. Yun po ang nangyari sa iglesia sa Efeso. Some scholars think the church had been lured to worship at the cult temple of Domitian. So, dalawa pong templo ang meron doon sa Efeso. The temple of Diana or Artemis, at meron ding temple worship sa emperor worship, the cult of Domitian. Domitian po ang emperor ng Roma ng panahon na yun, kasi nga panahon ni Apostol Juan, itinapon siya sa isla ng Patmos. So there were two kinds of temples. The temple of Diana, which is catering to having tinatawag nilang sexual immorality with the temple prostitutes. And at the same time, meron ding emperor worship, isang templong worship na dedicated to Domitian, the emperor. So, nagkaroon po sila ng tinatawag na confusion. Probably they were faithful members of the Lord's Church, but at the same time, they were also engaging in worldly activities,
Temple ni Diana worship, and Emperor worship kay Domitian. So yun po ang nangyari doon sa iglesia sa Ephesus. So Jesus Christ said, you repent because I will come and remove your lampstand. The lampstand, of course, was symbolic of the Lord's presence and His recognition of that local church as belonging to Him. Ano pong ibig sabihin ng lampstand o lampara? Ilaw. Sabi ni Kristo, you let your light shine before men that they may see your good works and glorify the Father. So hindi na umiilaw yung kanilang ilawan. So sabi ni Kristo, tatanggalin ko yung ilawan ninyo, hindi na kayo makikita ng mundo sapagkat mawawala na rin ang presensya ko sa inyo at hindi na kayo kilalanin na kayo ay akin. Yun po ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbabala sa mga iglesia sa Efeso, sa mga miyembro ng iglesia ng Efeso. Now, let's go to the fourth part of our lesson. Meron bang mga leksyon na applicable sa ating kapanahunan ng mga Kristiyano ngayon? Do we have lessons applicable to present-day Christians from the writing of Jesus Christ to the church at Ephesus? Of course, marami po. I will only list 4 lessons. Number 1, it doesn't matter which faithful servants start a congregation. Ano pong ibig sabihin dito? Hindi po mahalaga kung sino ang nagsimula ng pangangaral ng iglesia, pangaral ng ebanghelyo sa isang lugar. Kung minsan, we exalt the preacher or the workers. Hindi po sila ang importante. Ang importante po, yung pangangaral ng ebanghelyo at yung ginawa sa puok na yon upang sa gayon ay maitatag ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin po natin sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 10, talatang 13. Romans chapter 10, verse 13 to 17. Ito po sabi ni Apostol Pablo sa wikang Pilipino. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Subalit ang tanong ko ay ganito, hindi kaya sila nakapakinig? Oo, sila ay nakapakinig, sabalit nasusulat, abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig, ang sinasabi nila ay nakarating hanggang sa dulo ng daigdig. Ito pa ang isa kong tanong, hindi kaya nakakaunawa ang bansang Israel noon pa man ay sinabi na ni Moses? Alright? Sa verse 13, ganito po ang sinasabi. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? At paano sila sasampalataya kung wala silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo tulad ng nasusulat, ukay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Ngunit, hindi lahat ng sumunod sa magandang balita gaya ng sinabi ni Isias, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming ibinabalita? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So yun po ang sabi ni Apostol Pablo dito sa Roma, Kapitulo 10, talatang 17 hanggang talatang 13 hanggang 17. Now, the emphasis, brothers and sisters, should be on the message and the commitment to the Lord and not to the messenger. So, ang mahalaga po na lesson, ang importante yung mensahe at ang commitment sa Panginoon and not necessarily to the messenger. Sometimes we exalt the leader, the preacher, pero mas mahalaga po kung ano yung pinangaral at mas mahalaga yung tinatawag nating dedication, commitment to the Lord. In other words, ang gusto nating papurihan sa ating pangangaral at pagtatayo ng mga iglesia sa iba't ibang lugar ay ang mensahe at ang kapurihan ng ating Panginoong Diyos. Number 2, any local church can be attacked by wolves. Anumang lokal na iglesia na inatatag ay pwede pong puntahan ng mga false teachers. Ang tawag ng Panginoong Jesucristo, mga asong gubat.
Okay, sa Matthew 7:15, sabi ng Panginoong Jesucristo, beware of false prophets because they are wolves and trying to eat the lambs or disturb the lambs. Sabi ng Panginoon, maigingat kayo sa mga maling tagapagturo na dumarating na parang maaamong mga tupa, subalit sila pala naman ay mga asong gubat. Ravenous wolves, sabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 7:15. So, beware of false teachers or false prophets who come in sheep's clothing but inwardly are ravenous wolves. So, nangyayari pa rin po ngayon. Dumarating na parang maaamong tupa, subalit yung pala ay sisilain lang nila ang kawan ng Panginoon. In other words, they will try to disrupt the faith of the innocent Christians. Ano pa? Sabi pa rin ni Apostol Pablo sa Gawa Kapitulo 20, talatang 29 at 30. Ganito naman ang saad ni Apostol Pablo sa aklat ng mga Gawa Kapitulo 20, talatang 29 at 30. Ganito pong sinasabi sa wikang Pilipino. Alam kong pagkaalis ko ay magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang kawan. Mula na rin sa inyo ay may lilitaw ng mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. Tingnan nyo sabi ni Apostol Pablo. Bago pumunta sa Jerusalem, kinausap niya yung mga elders ng Ephesus or Ephesian Church at sinalubong nila si Apostol Pablo doon po sa lugar ng Miletus. At itong sinabi ni Apostol Pablo sa kanila, I warn you, sabi niya, pagkaalis ko, magsisipasok na ang mga mababangis na asong gubat. Of course, false teachers po yun. At walang patawad, nilang lalapain ang kawan. Lalapain means they will twist their faith, mga pagtuturo nilang mali. At mula rin sa inyo ay may lilitaw na mga tao magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga ladi. So in other words, what Paul is saying, ang false teachers mga galing sa loob. Merong ding manggagaling sa labas. So, inside and outside, meron pong false teacher galing sa labas. Papasok sila sa iglesia, sisirain nila yung maniniwala ng mga Kristiyano. At doon pa din sa loob, ma-impluwensyahan yung mga taong sinungaling at magkakaroon ng tinatawag na false church. So, maaring mawala yung tunay na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Alright? So, it's possible, therefore, brothers and sisters, for the individual saints and the entire congregation to depart from the faith. So, posible, kapag nakapasok na yung mga asong gubat, spiritual na asong gubat, at sa loob na rin, mayroong mga taong sinungaling na na-impluensya nila. Anong sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 4, verse 1? Ito po ang mangyayari sa isang iglesia. Nangyari noon, mangyayari pa rin sa ngayong kapanahon. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ng panahon ng Apostol Pablo, huling araw pa din sa panahon natin, ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya, susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng demonyo. Ulitin ko po, mga kapatid. So maliwanag na sinasabi ng Espiritu. Hindi po si Apostol Pablo ang nagsabi ko ng Espiritu, idinikta niya o sinabi niya. Sa mga huling araw, panahon na po natin ngayon, 2024, tatalikuran ng ilan. Siguro hindi lang ilan, marami na. Ang pananampalataya ng Panginoong Jesucristo, susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu. Hindi po espiritu na panlinlang, kundi mga tao, impluensya ng masasamang demonyo. At pati na rin ang mga katuruan ng demonyo. At ano po yung katuruan ng demonyo dito sa verse 2? Yung pagbabawal na pag-aasawa. Bawal daw mag-asawa. At alam natin kung sino nagtuturo niyan. Anyway, so ganun ang sabi ni Apostol Pablo, darating ang panahon na pati ang mga miyembro, pati ang buong kongregasyon ay maaring maalis o lumipat sa ibang pananampalataya. Tatanggalin nila, tatalikuran nila ang tunay na pananampalataya kay Kristo. Kaya kailangan talagang pag-aralan ng Biblia. So dapat ano po ang warning o babala na ibinigay ni Santiago para sa ating kapanahunan, mga kapatid? Huling parte po ng ating local election.
Mababasa po natin sinabi ni Apostol, ni James Santiago, Kapitulo 5, 19 hanggang 20, ito po ang kapatid ng Panginoong Kristo. We must always be on guard against such apostasy and be ready to work fervently to win back those who have lost their way. Ano pong ibig sabihin? Basahin ko po. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan nyo. Sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Yung sabi ni Santiago, whoever has made the person to come back has made him to return to the Lord and will remove all sins. Yun po sa wikang Ingles. Pero basahin ko po ulit. James chapter 5 verse 19 and 20, we must always be on guards against such apostasy and be ready fervently to win back those who have lost their way. So, ang obligasyon po natin, kung mayroong nawawala, nalilis ng landas, sabi ni Santiago, pabalikin natin, because if we are able to bring them back to the Lord, sabi ni Santiago, ay magliligtas ng isang kaluluwa. We will win souls from death, kamatayan, at nagpapawi ng maraming kasalanan. Will remove all kinds of sin. Sin mo, sin niya rin niya. Alright? So yun po yung ating leksyon sa mga ito, mga kaibigan ng mga kapatid. Ang sulat ng Panginoong Jesucristo sa Iglesia sa Efeso, the Loveless Church, based on book Revelation chapter 2, verse 1 to 7. Our conclusion, brothers and sisters, though written 2,000 years ago, the epistle to the church at Ephesus has lessons for us today. So sinabi ko na po yung mga leksyon 4 po na binanggit ko. We must apply these practical lessons so that we will not be called the unloving Christians or unloving church. So apply po natin yung mga leksyon na sinabi ko kanina para hindi tayo matawag na isang iglesia na kulang sa pagmamahal sa Panginoon, sa Kanyang salita, at pati na rin sa ating mga kapatiran. On Judgment Day, Jesus will say to us, inherit the heavenly kingdom prepared for you. So sa araw na paghukom, based on the book of Matthew chapter 25, verse 31 to 46, sabi ng Panginoong Jesucristo, on the day of judgment, pag ginawa natin ito, naging maalab ang ating pagmamahal sa Kanya at sa Panginoon, sa Kanyang salita, sa pangangalan ng Ebanghelyo, sasabihin ni Kristo, manahin nyo ang kaharian na inihanda sa inyo sa kalangitan. Mga kapatid, sa mga hindi pa Kristiyano, sa hindi pa sumusunod kay Kristo, we would like to invite you to become true disciples of our Lord Jesus Christ. Maging tunay na Kristiyano kayo ayon sa Biblia. Hindi lang Kristiyano sa pangalan, you have to be really born again. Born again means sumunod sa Panginoong Jesucristo. Number 1, you have to believe and be baptized to be saved. Sabi ni Kristo sa Marcos 16:16, sumampalataya kayo at magpabautismo para kayo ay maligtas. Subalit ang hindi sumasampalataya sa akin ay may kaparusahan. Again, si Apostle Peter said, Acts 2:38, repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Magsisi kayo at magpabautismo sa kapatawaran ninyong makasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo ayon sa Gawa 2:38. At pangatlo, sabi ng Apostol Pablo pa rin, ngayon ang araw ng kaligtasan, ngayon ang oras na katanggap-tanggap. Today is the acceptable time. Today is the day of salvation. Kung kayo po ay naliwanagan, ibig nyo sumunod kay Kristo, sabihin niya lang po sa amin. Bibigay ko po yung number ko, 0999-4932-9. Yun po yung aking mobile number, 0917-700-3134. Ulitin ko po, 059-49329 and 0917-700-3134. Sabi ni Apostol Pablo, huwag na kayong mag-atubili. Now acceptable time. Now is the day of salvation. 2 Corinthians chapter 6 verse 1. Of course, Jesus Christ is inviting you. Matthew 28, or rather Matthew 11, 28 to 30, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek
and lowly in heart, ye shall find rest unto your souls. Manalangin po tayo. Ama po naming banal, maraming pong salamat sa mensahe. Maraming salamat sa iyong anak na si Jesucristo na bumaba mula sa kalangitan, naging tao, na pamatay sa krus upang kami iligtas sa aming mga kasalanan at dalhin niyo kami sa kalangitan forever and ever, Panginoon. Salamat sa estasyong ito. Salamat sa aming mga sponsors, aming mga partners sa pangaral ng Ebanghelyo. Bless everyone, O Lord. Bless our hearers, our watchers, our viewers, and all the congregation, all Christians all over the world, over the Philippines. At basbasan niyo rin po ang mga nakinig, nawa tanggapin nila ang salita ng Panginoon at sila ay lumapit sa Panginoon, tanggapin ang kanyang bilin, sumampalataya at magpabautismo at patuloy na sumampalataya hanggang sa huling parte ng kanilang buhay. Ito po ang aming dalangin, lakip ang paghingi ng kapatawaran. Magtiwala po tayo sa Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan, at ito po ang ating huling panalangin. At sabihin natin sa Panginoon, tayo ay susunod, tayo ay hiling ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at pagpapatawa din sa mga nagkulang at nagkasala sa atin. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, hiniling po natin lahat ito. In Jesus Christ our Lord. Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.